This blessed old book that I hold in my hand is true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now it keeps me from sin. Dako tayo sa ating PowerPoint. Okay, the preservation of the scripture. Okay, the preservation of the scriptures and why we use the King James Bible. Doon po sa mga sa mga naging Baptist na ever since. Alam na alam po natin na talagang tinuturo ng mga Baptists na King James Bible talaga ang dapat gamiting Bible in this day and age. So, bakit nga ba talaga? So, meron tayong mga naririnig na preliminary pag-aaral na pinagko-compare nila yung King James Bible and then the other versions such as ESV and KJV and other Bibles na nakikita natin at nakikita natin yung difference ng dalawa. And meron isa nagsasabi na ang salvation is by grace through faith. Yung isa naman nagsasabi na ito ay sa pamamagitan ng gawa lamang. Merong isa na nagsasabi ang homosexuality, sabi sa King James Bible, homosexuality is abomination to the Lord. Sabi naman dito sa ibang versions, hindi, okay yan, goods yan. But no. So, asan ba talaga nag-originate itong pagkakaiba ng mga versions ng Bible na ito? Isa po yan sa tatalakayin natin. And in our introduction, uumpisahan natin pagdating sa ating preservation. O ano ba ang preservation? It comes from the root word serve. And then, meron siyang prefix na preserve. Ibig sabihin, pag sinabing serve, ihain mo. And then, kapag sinabi mong again. So, ibig sabihin, ito ay fresh again and again. Meaning, preservation means the constant preserving or ipagpapatuloy existence of a thing or an object. Ngayon, sabi ng Bible, sa Psalms chapter 12, verse 6 to 7, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Ito po ang magiging pinaka-main theme natin na verse, this topic. It is because makikita natin kapag habang pinagpapatuloy natin discussion natin, every single detail or phrase of this verse is applicable to our lesson. Okay mga kapatid? So marami nagtatanong, sabi nila, many people question the Bible because, number one, it was copied many times. Of course, ito ay originally from papyrus manuscripts and then translated, nililipat, and then patuloy na naipapasa through generations. And sabi nila, hindi ito valid because marami ng copy. Hindi na natin makita yung original. Mga kapatid, kung meron man nagsasabi na kailangan daw yung original, naasin yun yung inspired word of God. In fact, mga kapatid, kung babalikan natin ng original, wala nang original sa panahon ngayon na Bible. Bakit po? Mga sira na yung iba. And the only remaining original textbooks or papyrus text manuscripts is on some museums na lamang at hindi sila nilalabas sa public upang basahin nila yung original na Bible. No. That's why when it comes to to the Bible, marami talagang copies yan. Meron din nagsasabi na there are different translations. Meron tayong Greek, meron tayong Hebrew, meron tayong Latin, and then later on the 15th century, nagkaroon na ng Geneva Bible, ng English Bible si mga yun, mga kapatid. And then sabi nila, pag nalilipat yung translation, iba't iba, nawawala na yung validity ng Bible. Meron din nagsasabi na ang manuscripts have different variations. Merong ang origin ay galing kina Moses, galing sa Israel. Meron namang origin na galing dito sa lugar na ito. And then hindi na ma-prove kung ano yung validity ng Bible. But yun yung
ano natin ngayon, bibigyan natin ng focus. Because, sabi nga kanina doon sa ating verse, kahit anong nangyari sa kanya, kahit ilang beses yan na-copy, kahit ilang beses yan na-translate, kahit yan ay galing pa sa iba't ibang authors, sabi sa Psalms chapter 12 verse 6 to 7, Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation. Kailan yung this generation? Yung time na sinulat yung Psalms chapter 12. That generation forever. Meaning, it spans from before, this present time, and then the future, mga kapatid. So, alam naman natin na ating Diyos hindi nagsisinungaling according to Titus chapter 1 verse 2. Titus 1:2, yeah. And then, sana po ay maunawaan natin na hindi dapat tayong magpapagoyo kung ano yung sinasabi ng iba or ng ibang critics. Unawain muna natin kung ano yung sinasabi ng Bible bago natin sila pakinggan. Yan yung ating prologue, mga kapatid. Bible first before science, and then i-cross natin para mas lalo natin ma-appreciate ito. Sabi din sa Psalms chapter 119 verse 89, Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Of course, mga kapatid, kung original Bible ang sinasabi natin dito sa world, talagang wala na yon. But alam niyo ba, mga kapatid, na ang original talaga na Bible is from heaven. Meron tayong tinatawag na Book of Life and yung, wait lang, ano yung term na yon? The Book of Life. Of Life. And then, meron din yun, yung sinabi sa Revelation na open the books. Yeah, nasa langit yun, mga kapatid. At alam niyo ba ang ibig sabihin ng Bible? Bible means book of books. That's why, ang original, it came from heaven. It's from heaven. Kaya nga salita ng Diyos, word of God. It is from heaven. Amen, mga kapatid. Next verse, Matthew chapter 24, verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Ibig sabihin, kahit magunaw na itong mundo natin, mga kapatid, alam naman natin na nakaprophesy yan na magugunaw yung mundo. Gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng apoy. And then sabi ng ibang scholars, sabi ng ibang critics, hindi pala forever ang word of God. Kasi pag nasunog yung earth, di sunog din yung Bible, hindi forever. Hindi siya preserved. No, mga kapatid. The original word is settled in heaven. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 25. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Amen. Big sabihin, dito sa verse na ito, pinapakita na hindi lang basta yung word na literal na word of God yun na pre-preserve, kung hindi pati din yung aral, mga kapatid. The gospel, the good news which is preached unto you. That is why we need to teach this sa ating future generations, lalo na sa ating mga kabataan, kina Brother Shem, Brother Humphrey, Brother Louie, sa mga iba pang mga kabataan natin dyan na magpapatuloy for our next generation, including me. Kailangan natin hindi lang basta ma-preserve ang Word of God, kung hindi ma-preserve yung gospel, ma-preserve yung teaching. Mga kapatid, amen? So, yun yung ating parang pinaka-introduction. We need to understand preservation para maunawaan natin kung bakit yung King James Bible is yun yung ating current version na ginagamit ngayon. And by the way, mga kapatid, ang original name ng King James Bible is not King James Version. It is also not King James Bible. It's called the Authorized Version in 1611. Amen, mga kapatid. Binago lang nila yan because maraming competitors ng RSV, ng NIV. That's why when they changed it to ASV, kasi nakalagay Authorized Version, iniisip nila, bakit pa ako magkakaroon ng revised version? Or if meron palang authorized version. That's why they changed it, mga kapatid. Amen? Now, dako tayo how the Bible was preserved through history. So, una makikita natin dyan is the original writings from prophets and apostles wrote the scriptures. So, sino ba yung mga authors na ikilala natin sa Bible? Unang-una dyan, ang pinaka-first four or five. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 letters.
na ginawa ni Moses. He was narrating the earlier life of the earth, and then the Israelites, kung ano yung history nila. Yan po. So, yan yung original writings. Meron din si Apostle Paul, sina Matthew, Mark, Luke, John. Sino pa ba? Si Jeremiah, si Isaiah, si David, and many more. Kaya tinawag natin yan na Bible books of books nga, because there were original writings from prophets and apostles. But siguro tanong nyo, bakit naging word of God yan? Galing pala sa mga tao. Yan mga kapatid. Sasagutin din natin yan when it comes to sa pagsulat or pag-translate ng KJV. Alam nyo bakit mga kapatid? It is because, sabi nga, it is the word of God. And then people are just rewriting those, mga kapatid. Paano ba malalaman ni Moses na merong creation? Hindi naman siya nabuhay that time. Diba mga kapatid? Paano niya malalaman yung details na on the first day, God separated the firmament from the waters? Paano niya malalaman yun mga kapatid? Amen? Kadun din sa case ni John sa Revelation. Paano niya ma-foresight ang future, yung mga mangyayari sa Revelation, if hindi siya binanggit ng Diyos or hindi siya pinakita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Parang ngayon kay Apostle Paul. Alam niyo ba mga kapatid, doon sa prison epistles ni Paul, ay meron siyang mga books doon na hindi siya mismo nagsulat, kundi pinasulat lamang niya. Ninanarrate niya lamang yung gusto niyang sabihin or letters doon sa mga papadalhan niyang church. And then, taga-sulat lang. At kung ano yung sinabi ni Paul, yun lang talaga word for word ang ilalagay noong writer. Ganon din yung case natin when it comes to the original writings, mga kapatid. We are just instruments of God. Parang preachers, mga kapatid. Ngayon, sinasalaysay na lang natin yung sinasabi ng salita ng Diyos because it is now complete. At hindi yung nagsasalita, hindi yun yung papaniwalaan natin, hindi yun yung, kundi yung message ng Word of God, yun na paniniwalaan natin. So, ganun po ang explanation natin when it comes to the original writings. Next, copies made by scribes. Ito yung pagdating sa Israeli history. So, dyan papasok yung details when it comes to the tabernacle. Dyan din papasok yung kay Jesus Christ. Yan. Next is distributed to the churches. Dyan yung kay Apostle Paul. Yung iba ay sinulat ni na Peter, ni na James, at ni John. Next naman is manuscripts that survived. So, alam nyo ba mga kapatid na meron thousands of copies tayo na preserved today? Meron pa rin mga original, but that's not the original na Bible. Compared with other ancient writings, the New Testament has far more surviving manuscripts, making textual comparison possible. That's why meron tayong Matthew, Mark, Luke, and John. Because marami talagang manuscripts pagdating sa New Testament. And tandaan natin mga kapatid, ang Matthew, Mark, Luke, and John ay hindi sila contradictory. It's just the point of view of those writers kung paano nila nakilala si Jesus Christ. Matthew focuses on Jesus as the Messiah. Mark portrays the suffering. Luke presents Jesus as the Savior. And John emphasizes Jesus as the Word. Yan mga kapatid, different point of views. Amen? Next. Okay, ngayon dadago na tayo sa medyo historical talaga mga kapatid. Ngayon, bakit meron tayong different versions of the Bible? Ito po ang sagot. Because we have two manuscript traditions. The first one is from Antiochian or Byzantine and Alexandrian. So, ano yung difference nitong dalawang ito? So, punta muna tayo sa Antioch. Antioch was an important early Christian center where disciples were first called Christians. Alam po natin yan sa Acts chapter 11 verse 26. This tradition produced many copies and formed the basis for the Textus Receptus. Sa Alexandria naman, it is from Egypt. Alexandria in Egypt was known for scholarships and ancient libraries. Important manuscripts include Codex Vaticanus and
Codex Sinaiticus. So, mapapansin natin agad dyan mga kapatid, na ang Antiochian, doon nang galing ang King James Bible. Alexandrian, dyan galing yung Bible ng mga Catholics. Para meron tayong brief knowledge about that. So, meron akong papakitang table sa inyo. I-discuss natin siya para maunawaan natin yung difference po nito, no? Antioch and Alexandria. So, sana po nakikita nyo dyan sa live, ha? Sobrang liit po kasi. Okay. So, traditional text line versus Alexandrian text line. So, a total of 5,210 manuscripts sa ating traditional text line. And then, sa Alexandrian text line is 45 manuscripts only. So, dako muna tayo sa Antioch part. Antioch part, unang-una, galing yan sa mga apostles. And then, going to the original New Testament manuscripts in 30 to 90 AD. Then, napunta sila sa Syrian, and then, napunta din sa Old Latin and Syriac originals. So, nakita kayo, meron nag-branch dyan. At ang Anabaptist nag-start noong 1525 AD. Yan. So, we are from the Antiochian line. Next, balik tayo doon sa Old Latin. Pababa natin. Papyri or papyrus. Papyri is the plural for papyrus. Papyri manuscripts or 85% traditional text is 150 to 400 AD. So, 85% daw nung ating traditional text na ginamit sa Bible, igaling dito sa Papyri manuscripts. And then, Unicial cursive manuscripts, 99%, naging 99% na. And then, dito na, Latin Bibles, Waldensians, etc. Waldensians. Yung unang Bible pala na na-compile is Latin. Sumunod is Greek. Then next is yung Reformation kay Martin Luther. Nung nakabasa si Martin Luther ng Bible, naunawaan niya, mali pala yung tinuturo ng Katoliko. That is why, nung ma-realize niya ito, tumiwalag siya sa Katoliko and then nagtayo siya ng sarili niyang group, which is the Protestantism. Okay, meron tayong 3 main Bibles na ginamit, or 4 pala to. 4 main Bibles na ginamit for the parang pinaka-basis ng paggawa ng King James Bible. Dito, una-una na dito yung Tyndale's Bible in 1522 AD, Coverdale Bible, Matthew's Bible, and Great Bible. Meron tayong mga Bible na yan sa ating libraries, mga kapatid. Alam natin yan. Meron din tayong Stephen Greeks. Meron pa palang Greek doon, apart. Then the Geneva Bible, they were originated from those 4. And the Bishop's Bible. Ito ay English na, mga kapatid. Then the Beza's Greek, New Testament, 1598 AD. And then the King James Bible. Pero siguro tatanungin nyo, bakit if isipin natin, kung pure Word of God pala ang King James Bible, bakit hindi tayo mag-base dun sa pinaka-purest, dun sa pinaka-tuktok or pinaka-oldest? Baka yan yung siguro tanong nyo, mga kapatid, no? Kasi, meron din nagtanong sa akin yun ng member dati from LWBC. Sabi niya, kung ang King James Bible ginagamit natin yan, at dahil nga parang gagawin natin reason na old siya, paano yung Geneva Bible? Paano yung Bishop's Bible? Etc. So first, explain natin po, mga kapatid, wala naman siya sa PowerPoint pero i-discuss ko na lamang. First reason kung bakit ginagamit natin na King James Bible aside from Geneva Bible is because the King James Version was a revision and improvement of earlier English Bibles. Why? Because yung translation nito nung nung Geneva Bible ay hindi gaanong nahasa. Much wording on the King James Bible actually came from William Tyndale, but yung scholars na estimate nila na yung mga words doon sa Geneva Bible, they're not standardized English text or English words, meaning baka ma-misinterpret sila. Okay? Thus, the King James Bible was not replacing these works but refining and standardizing them.
Amen. Number 2, a large team of scholars carefully reviewed the translation. Meron tayong 47 translators na hinar ni King James. Magagaling na scholars ito mga kapatid, na kahit sila pa ay nung 5 years old, kaya na nilang makabasa or makapagsulat ng iba't ibang languages. Talagang mother tongue na talaga nila at iba't ibang languages. Example na dito ay sa ginawa nila is translation, and then yung reviewing by group, and then yung check by another group again, which is i-discuss natin yan pag nagpatuloy tayo mga kapatid. Baka hindi na sa next episode na natin i-discuss ito. Yung process kung paano ginawa yung King James Bible. Number 3, the Geneva Bible contained a controversial marginal notes. Actually mga kapatid, ang Geneva Bible is not purely Bible lang siya. It's more like a commentary. Bakit? Dahil ito, ang commentary nito, it's all about criticize kings, support resistance to tyrannical rulers, basta related to politics. And then yung may mga footnotes doon na sinasabi na dapat ganito yung ginagawa ng hari para mas masunod yung Bible, ganyan, etc. It's not purely about God's word. It's more related to politics. And nung nakita niyo ni King James, sabi niya, kailangan natin ang New Bible na hindi kasama ang politics. Yan, hindi siya nag-i-include ng marginal commentary. Number 4, because King James Bible, banggit na natin ito kanina ng konti, it is the standard English Bible. In the 1600s or the 1500s, nung mga panahon na yan, nandyan yung peak English or yung Royal English na tinatawag. That is why pag nagbasa tayo ng Bible mga kapatid, medyo malalalim yung words niya. Pero mapapansin nyo, apakaganda ng kanilang ng kanilang pagbanggit. Parang ka nakikinig sa isang poet, kumbaga. Kung i-compare natin sa mga Bible natin today, ang mga translation, kapag babasahin nyo sila, parang hindi mo sila mataken serious eh. For example, narinig nyo na ba mga kapatid yung Queen James Bible? Yan, naging controversial yan back nung 2024, 2025. Meron akong babasahin na verse na i-compare natin sa King James Bible mga kapatid. Para may bigyan lang natin ng point na may bigyan natin ng point na mas maganda talaga yung English ng King James Bible compared to newer versions. Okay, bigyan ko kayo ng isang example din eh. King James Bible. Isang verse dito nagsasabi sa James chapter 1 verse, wait lang po sa King James Bible, sabi niya, sa Genesis chapter 19 verse 5, and they called unto Lot, and said unto him, where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us that we may rape them and humiliate them. Diba? Very vulgar mga kapatid when it comes to the other versions of the Bible. Ang banggit ng King James Bible is that we may know them. Yan na isa sa kagandahan mga kapatid ng King James Bible. Meron siyang sensority when it comes to the holy thing na ginagawa ng mga mag-asawa. And marami pang examples dyan na makikita natin na talagang superior ang English ng King James Bible compared sa iba. That is why, sasabihin nila ang hirap unawain, but hey mga kapatid, dapat natin isipin yung validity nito. Yung originality, yung standard version ng English back in those days. Amen mga kapatid? Number 5, literally quality and clarity. Yan ang ginagawa ng King James Bible. I-compare mo dun sa mga older versions. Mas malinaw, mas clear, accurate to original languages such as Latin, Hebrew, and Greek. Meron din siyang clarity for public reading. Maganda siyang sabihin or ituro. Beautiful literary style. Yan yung Royal English na tinatawag natin. Yung thou, ye. Alam nyo ba mga kapatid, bigyan ko kayo ng isang example sa Modern English versus Old English. Pag sinabi mong you in the Modern English, you're pertaining maybe to one person or multiple of them, plural.
Pero pag sinabi mo nung unang panahon na English na you, nag-iisa ka lamang. Pag sinabi mo namang ye, madami kayo. That's why, tingnan natin, nakikita nyo, quality and clarity ang binibigay ng King James Bible. Number 6, connection to the traditional Greek text. So, ang King James Bible use the Greek New Testament, known as the Textus Receptus. Yung sa Geneva Bible naman is medyo magulo siya when it comes to that. Wala siyang certain na pinanggalingan, wala siyang talagang pinagbasehan talaga, mga kapatid. Okay? So next, dako na tayo dito sa Alexandrian line. Okay. So ang Alexandrian line pala ay meron ding papyrus. Meron din siya manuscripts. Pero nanggaling sila sa Egypt. Then Clement, Origen, Eusebius, and then Vaticanus. Yan ang Bible, mga kapatid, ng mga Katoliko. At kung babasahin nyo ang Bible ng mga Katoliko, mga kapatid, sobrang layo sa turo ng Biblia. Alam niyo ba kung bakit merong purgatory ang mga Catholic? It is because yun ang nakalagay sa Bible nila eh. Sa Alexandrian version ng Bible nila. And then yan, Sinaiticus, meron tayong Jerome Alexandrinus, Reims-Douay, Greek New Testaments, Westcott and Hort. Yan yung mga earlier na gumawa ng mga Bibles noon. And then, kung maalala ko is sila ata yung, wait lang, Hort. Westcott and Hort, sila yung, there are theologians, Cambridge scholars, mga kapatid, na naggagawa ng mga versions natin ngayon, na which are the newer versions of the Bible. And then yan, unang naging Bible na from the Alexandrian lineup, ang unang naging version nila ng Bible is the Revised Version. Then tumuloy yung ASV, and then yun na. Makikita nyo dito sa baba, mga kapatid, i-zoom natin ng konti. Di ba nazo-zoom? Ay, hindi pala nazo-zoom. Ito, mga kapatid, RSV, NASV, LB, etc. Kasama na din dyan, mga kapatid, yung NKJV. Sabi ng mga authors, ay, ang NKJV ay galing lang naman sa King James Bible. No, mga kapatid. Kung wordings man ay galing man sa King James Bible, but yung thought, yung doctrine, ay galing from the Alexandrian line. At makikita din natin dyan, mga kapatid, Jehovah's Witnesses Bible. Nako, dyan pala galing yung mga yan. That's why, alam nyo, mga kapatid, pag tayo ay nagtatalo-talo pagdating sa ating Bible, talagang magkakahiwalay tayo ng interpretation when it comes to it. Lalo na pag iba yung sinasabi nito, iba rin sinasabi nito. Kaya tayo nagkakawatak-watak or nagkakaaway-away. And then, meron tayo palang 6 changes compared with the traditional text versus the Alexandrian text. Sa Greek words, merong na-add na 306 words. And then, the omitted ones are 2,987 words from the original Textus Receptus. Yan ang ginawa ng Alexandrian. And then, yung omitted na verses, 20 verses. At note natin, most of these changes originate from Westcott and Hort text. Mga Cambridge Universities, baga. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit ganyan? Kasi meron doctrine sa Bible na hindi nila matanggap. For example, yung Queen James Bible na nabanggit natin kanina. Sinusupport ng Queen James Bible ang homosexuality. Bakit? Kasi first of all, yung authors nun is nagsusupport sa LGBTQ. At hindi nila matanggap na nakalagay doon sa original text, doon sa King James Bible, na ang homosexuality is an abomination to the Lord. Hindi nila matanggap yun. Okay, nandito din yung sa Alexandrian line, nandito din yung kay Constantine, then pumunta sa Catholicism, and then Roman Catholic. Mga kapatid, isa din sa gusto nating i-discuss when it comes to our Bibles and science is after ng ating Bible,
dako naman tayo sa ating dako naman tayo sa creation, yung sinabi ko na last time. Then after the creation, magbabanggit tayo ng ilang historical events na ipoprove natin. And then lastly, na naisip kong i-discuss sa atin is yung panahon ng mga martyrs. Mag-way back tayo history. And then makikita natin dito, bigyan ko kayo ng konting brief na idea about dito sa Alexandrian lineup, lalong-lalo na kay Constantine. Kasi nung panahon ng martyrs, nagtataka si King Constantine, King of Rome, or the Emperor of Rome, kung paano ba ma-eradicate itong mga Christians kasi kahit patayin mo sila na patayin, nadami pa rin sila na nadami. So, ang ginawa niya, pinagsama niya yung Alexandrian text and the Antiochian texts. And then, yun na nag-start na yung corruption of the scriptures. Nagkaroon na ng Gnosticism, ng Arianism, and then yung pagan philosophy. That's why dyan nag-start ang Catholicism. Alam naman, di ba sa Katoliko, alam nila ang death, burial, resurrection. At alam nilang by faith, yan, alam nila. Alam nila yan. But, yun nga, merong traditions. Yun, pinagsama talaga nila yung pagan and then yung original na Bible. Okay, tuloy po tayo sa ating PowerPoint. Yan. So, Textus Receptus, received text, ang ibig sabihin yan, is the Greek New Testament used by translators of the King James Bible, first in early 1500s, first compiled by Desiderius Erasmus, and then number 2, itong Textus Receptus is refined by the editors, and this is also the foundational text for our King James Bible. And then the King James Bible, brief facts about the King James Bible, it was commissioned by King James I, published in 1611. There were 47 translators, work in teams, carefully checking each other's work. At nagtataka siguro kayo sabi, bakit 47? Yan, pag-aralan natin yan next time mga kapatid. Bakit 47 translators? Next, multiple sources. Ang King James Bible is from the Hebrew Masoretic text, the Greek Textus Receptus, and earlier English Bibles such as the Geneva Bible and the Bishop's Bible. Okay, bigyan natin ng konting background itong si King James, but on our next episode mga kapatid, i-discuss natin kung ano ba talaga yung buhay ni King James. At kung ano yung storya niya, kung paano niya na-recruit tong mga naging translators ng Bible. And then, i-explain din natin kung ano yung buhay niya talaga. Kasi marami nagsasabi na bakla daw siya. No. Iisipin natin kung ano yung facts. Sabi nga sa science is facts. Ang science mga kapatid is you are comparing fact with facts. Kasi sa Bible kasi mga kapatid, kung ano yung nakalagay dyan, yun napapaniwalaan natin kasi yun yung galing sa Diyos. But sa science kasi walang validation na galing sa Diyos. And with that, kailangan natin mag-compare ng fact by fact ng truth para makapag-come up tayo kung ano yung paniniwalaan natin. That is why yun yung gagawin natin dito sa Bible and Science. In our historical background of King James I, he became the King of Scotland in 1567 and then King of England in 1603, uniting the crowns kasi nagsama yung dalawang bansa. Highly educated and multilingual. Marami siyang language na alam. Fluent in Greek, Latin, French, English, and Scots. Meron din siyang sinulat na libro. Yan, why many Christians prefer the King James Bible? Ito ay nag-follow sa traditional manuscript line. Ito ay carefully translated by 47 scholars and 400 centuries of use. Hanggang ngayon mga kapatid, wala pang nakakatalo sa King James Bible. Kahit ano pang version ang dumating dyan. Kung according sa statistics, ang King James Bible pa rin ang pinakamabiling version of the Bible sa buong mundo. Yan po mga kapatid. And of course, the Christian influence. Hindi lang basta pag sinabi Baptist ay King James Bible ang gamit nila. Meron ding ibang religion mga kapatid na gumagamit din ng King James Bible at naunawaan nila yung validity nito and then yung the preservation and inspiration of the King James Bible. Amen? Bagamat maraming Baptist ngayon na nababalitaan natin na
hindi na naniniwala na sa King James Bible at sinasabi nila pare-pareho lang yan. Or gagawin naman nila, ay mag-base tayo sa Greek and Hebrew. No. Papag-aralan natin lahat yan mga kapatid sa ating mga susunod na episodes. Kaya sana po, marami po tayong natutunan ngayon. Alam na natin yung history ng ating King James Bible. At sana po ay nalugod po or na-bless ang ating puso. Nakita nyo kung paano pre-serve ng Diyos ang Word of God. Kahit, alam nyo mga kapatid, counterfeit ni Satan yan eh. Strategy niya yan. Kapag meron ginawa ang Diyos na creation, gagawa niya ng perversion. Hindi kaya mag-create ni Satan, mga kapatid. Perversion lang ang kaya niyang gawin. That's why, makikita natin, ever since the beginning, from the Antiochian to the Alexandrian line, may difference na talaga. And si Satan, gagawa talaga siya ng way para i-twist yung truth. Either by adding, by omitting those things. At mixing, yun mixing. Pinag-mix niya ang Christianity and paganism. Ako, maraming nangyari dyan mga kapatid. But we thank God dun sa promise niya na meron tayong paniniwalaan na one true Bible. At naniniwala tayo dun. Yun yung King James Bible. So sa ating next episode mga kapatid, ay papag-aralan po natin yung buhay ni King James, yung buhay ng translators, and then next time, after that episode, papag-aralan naman natin yung inside the Bible na comparisons, bakit siya mas superior kaysa sa other versions. Meron mga kapatid, sana po ay na-bless po kayo at see you next time. Mas lalo sana na-appreciate natin ang King James Bible and all to God be the glory, mga kapatid. Amen? This blessed old book that I hold in my hand is true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand.